Maligayang pagdating sa isaraw-araw na panalangin, isang banal na espasyo kung saan hinahanap natin ang presensya ng Diyos at natatagpuan ang pag-asa sa bawat bagong araw. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang mensahe na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa mga hamon at paghihintay sa buhay. Kapag malapit na ang Diyos na pagpalain ka, dumadaan ka sa 3 yugtong ito. Siguro ay nadarama mo ngayon ang pagkabigat, nahaharap sa isang sitwasyong tila walang solusyon o nagtatanong kung natatandaan ka pa ng Diyos. Kung tumutugma ito sa iyong puso, alam mo na hindi ka nag-iisa. Tiniyak sa atin ng salita ng Diyos na Siya ay laging gumagawa kahit hindi natin ito napapansin. Sa Isaiah 55:8-9 nababasa natin, sapagkat hindi ang inyong mga iniisip ang aking mga iniisip, ni hindi ang inyong mga daan ang aking mga daan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano mataas ang langit kaysa lupa, gayon din mataas ang aking mga daan kaysa inyong mga daan, at ang aking mga iniisip kaysa inyong mga iniisip. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga plano ng Diyos ay higit pa sa ating agarang pag-unawa. Isipin mo, sandali ang mga dakilang kwento sa Biblia. Si Abraham ay naghintay ng dekada para sa pangakong anak, naharap sa mga alinlangan at kahit sa pagsubok ng sakripisyo. Si Jose ay niloko ng kanyang mga kapatid, ibinenta bilang alipin at nahuli ng hindi makatarungan, ngunit naging gobernador ng Ehipto. At si Jesus, bago ang kanyang kaluwalhatian sa muling pagkabuhay, ay dumaan sa kahihiyan at pagdurusa ng krus. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita ng isang pattern. Bago ang isang banal na pagpapala, may proseso. Ngayon, ating tuklasin ang 3 yugto na madalas na nangyayari bago ang mga pagpapala ng Diyos. Ang pagsubok na nagpapalinis, ang paghihintay na nagpapalakas, at ang paghahayag na nagbabago. Ang mga yugtong ito ay hindi parusa, kundi paghahanda. Sila ay bumubuo, nagpapatibay, at naghahanda sa atin para tanggapin ang ipinagkaloob ng Diyos. Kung ikaw ay dumaan na o nasa gitna ng mahihirap na sandali, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Huwag sumuko, ang Diyos ay nasa kontrol, at ang tila pagtatapos ay maaaring simula ng isang kahanga-hangang bagay. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na buksan ang iyong puso. Huminga ng malalim, isuko ang iyong mga takot at pag-asa sa Diyos at sumama sa akin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Kung naniniwala ka na gumagawa ang Diyos sa iyong buhay, isulat ang Amen sa mga komento at anyayahan ang isang kaibigan na manood kasama natin. Tara, tuklasin natin kung paano tayo dinala ng Diyos sa kanyang mga pagpapala. Yugto 1. Ang pagsubok na nagpapalinis, ang unang yugto na madalas na nagaganap bago ang isang pagpapala ay ang pagsubok. Maaaring mukhang kabalintunaan na ang isang bagay na mahirap ay maging senyales ng isang bagay na mabuti, ngunit ito ang paraan ng Diyos. Ang mga pagsubok ay tulad ng apoy na nagpapalinis ng ginto. Sa Malakias 3:3, sinasabi ng Biblia, at uupo bilang tagapalinis at tagapagpino ng pilak, at pino niya ang mga Levita at pinapalinis sila tulad ng ginto at pilak. Ginagamit ng Diyos ang mga kahirapan na ito upang alisin ang mga dumi sa ating karakter, tulad ng pagmamataas, kawalan ng pasensya o kakulangan ng pananampalataya, at upang ihanda tayo para sa isang mas malaking bagay. Isang makapangyarihang halimbawa ay ang kwento ni Job. Bago natanggap ang dobleng bahagi ng lahat ng kanyang nawala, siya ay naharap sa pagkawala ng kanyang mga ari-arian, mga anak at kalusugan. Sa Job 23:10, sinabi niya ng may kumpiyansa, ngunit alam niya ang daan na aking tinatahak. Kapag ako'y sinubok, lalabas akong parang ginto. Hindi naintindihan ni Job ang dahilan ng kanyang matinding hirap, ngunit nagtiwala siya na may layunin ng Diyos.
At ikaw, siguro ay nahaharap ka sa isang hindi inaasahang pagpapaalis sa trabaho, isang sakit na sumusubok sa iyong pananampalataya, o isang alitan na sinusubok ang iyong pasensya. Ang mga sandaling ito ay maaaring masakit, ngunit bahagi sila ng proseso ng pagpapalinis. Pinatibay ito ng Apostol Pedro sa 1 Pedro 1:16-17. Dito kayo nagagalak, kahit ngayon ay sa kaunting panahon, ay dapat kayong manglumo sa iba't ibang pagsubok, upang ang pagsubok ng inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto na nawawala bagamat sinusubok sa apoy, ay mapatunayang para sa kapurihan, karangalan at kaluwalhatian sa paghahayag ni Hesukristo. Paano ito ilalapat sa iyong buhay? Simulan sa pamamagitan ng pagkilala na may layunin ang pagsubok. Sa halip na magreklamo, manalangin ka para sa karunungan upang maunawaan kung ano ang nais ituro ng Diyos. Kunin ang isang notebook at talaan ang mga hamon na iyong kinakaharap, isang sirang relasyon, isang utang, isang kawalan ng katiyakan. Manalangin ka sa bawat isa, isusuko ang mga ito sa Diyos ng may pananampalataya. Ang gawaing ito ay maaaring baguhin ang iyong pananaw. Isa pang payo ay hanapin ang mga talata ng pagpapalakas tulad ng Romanos 8:28. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakaisa para sa kabutihan ng mga nagmahal sa Diyos. Basahin ang talatang ito araw-araw at pagmunihan. Ang pagsubok ay pansamantala, ngunit ang pagpapala na darating pagkatapos ay walang hanggan. Isipin ang isang tunay na kwento, isang babaeng nagngangalang Maria na nawalan ng trabaho noong pandemya. Sa una, nagdesperada siya, ngunit nagpasya siyang manalangin at humingi ng tulong sa kanyang komunidad ng pananampalataya. Matapos ang ilang buwan, na-hire siya sa isang mas magandang kumpanya na may mas mataas na sahod at itinuro niya ito sa pasensya na natutunan niya sa pagsubok. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang apoy ng kahirapan ay maaaring dalhin tayo sa isang lugar ng mas malaking kasaganaan. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng isang unos, manatili kang matatag. Nagpapalinis ang Diyos sa iyo para sa isang mas dakilang bagay. Ang pagsubok ay hindi lamang isang hamon. Ito rin ay isang oportunidad upang makita ang ating mga kahinaan at hayaang baguhin tayo ng Diyos. Sa Daniel 3, natagpuan natin ang kwento ng tatlong magkakaibigan, Shadrach, Meshach at Abednego, na naharap sa isang nagbabagang hurno dahil sa kanilang pananampalataya. Sa halip na bumigay sa presyon, nanatili sila tapat at sa gitna ng apoy, niligtas sila ng Diyos na nagbigay ng patunay sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang pagsubok ay naging daan upang makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanilang buhay ay naging mas malakas pagkatapos. Sa ating buhay, ang mga pagsubok ay maaaring magmula sa iba't ibang anyo. Pinansyal na kahirapan, emosyonal na laban o pisikal na sakit. Ngunit ang mahalaga ay ang ating tugon. Sa Santiago 1:2 sinabi, "Magalak kayo mga kapatid ko kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagdudulot ng pagtitiyaga. At hayaang maging ganap ang pagtitiyaga upang kayo'y maging ganap at buo walang kulang." Ang talatang ito ay nagbibigay ng liwanag. Ang pagsubok ay nagdudulot ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay naghahanda sa atin para sa mas malaking layunin ng Diyos. Paano mo malalaman kung ang iyong pagsubok ay bahagi ng paghahanda sa pagpapala? Una, suriin ang iyong puso. Kapag nadarama mong hinuhubog ka ng Diyos, halimbawa natututo kang magpatawad, maging matiyaga o magtiwala, ito ay senyales na siya ay gumagawa. Pangalawa, hanapin ang suporta ng komunidad ng pananampalataya. Ang pagbabahagi ng iyong mga hirap sa mga kaibigan sa pananampalataya ay maaring magbigay ng lakas at pananaw.
At pangatlo, manatili sa salita ng Diyos. Basahin ang mga talata tulad ng Deuteronomio 31:6. Huwag kang matakot sapagkat ako ang kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang Diyos mo. Ang mga salitang ito ay maaaring maging sandigan sa iyong pinakamahirap na araw. Isang karagdagang halimbawa ay ang kwento ni Esther. Bago naging instrumento ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan, siya ay dumaan sa pagsubok ng pagiging alipin at pagkakataong kailangang harapin ang hari ng walang katiyakan. Ngunit ang kanyang pagsubok ay naghanda sa kanya para sa isang dakilang layunin, ang pagpapala ng kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Tulad ni Esther, ang iyong mga pagsubok ngayon ay maaaring maging pundasyon ng isang pagpapala na hindi mo pa nakikita. Kaya kapag nahaharap ka sa isang pagsubok, huwag mawalan ng pag-asa. Ang apoy ay pansamantala, ngunit ang ginto na inilalabas nito ay panghabambuhay. Manalangin ka araw-araw, humingi ng lakas, at magtiwala na ang Diyos ay malapit na upang magbigay ng pagpapala. Yugto 2. Ang paghihintay na nagpapalakas. Ang pangalawang yugto ay ang paghihintay, isang panahon na sumusubok sa ating pasensya at nagpapalakas ng ating tiwala sa Diyos. Pagkatapos ng pagsubok, madalas ay dumarating ang katahimikan, isang panahon kung saan tila malayo ang Diyos o hindi natutupad ang pangako. Ngunit ang paghihintay na ito ay hindi walang kabuluhan. Ito ay isang panahon ng espiritual na paglago, kung saan ang Diyos ay gumagawa ng bagong bagay sa atin. Isang halimbawang biblikal ay ang buhay ni David. Pagkatapos siyang pinturahan ni Samuel bilang hinaharap na hari, 1 Samuel 16:13, hindi kaagad niya natanggap ang trono. Nagdaan siya ng maraming taon na tumatakbo kay Saul, nagtatago sa mga yungib. Sa Salmo 27:14, sinulat niya, "Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, magpakatatag, maghintay ka sa Panginoon." Ang paghihintay ni David ay naghanda sa kanya upang pamunuan ang Israel ng may karunungan at kababaang loob. Isa pang halimbawa ay ang bayan ng Israel na naghintay ng 40 taon sa disyerto bago pumasok sa lupang pangako. Sa Exodo 13-17, nakita natin na hindi sila dinala ng Diyos sa mas maikling daan dahil sa kanilang kawalan ng kagalingan, kundi pinatnubayan sa disyerto upang palakasin sila. Sa buhay ngayon, ang paghihintay ay maaaring maging iba't ibang anyo. Ang paghihintay sa isang medical na diagnosis, sa isang promosyon o sa isang pagsasamang pamilya. Natural na maramdaman ang pagkabigo, ngunit ginagamit ng Diyos ang panahong ito upang turuan tayo ng pasensya at pagdepende sa Kanya. Sa Habakuk 2:3, nababasa natin, "Sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon, at ito ay magmamadali. Sa wakas, hindi ito magkakamali. Kahit na magtagal, hintayin mo ito, sapagkat tiyak na darating at hindi magpapahuli." Ang pangakong ito ay nagbibigay ng pag-asa na ang pagpapala ay malapit na. Paano haharapin ang yugtong ito? Subukan ng aktibong pasensya, maglaan ng oras araw-araw sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagpupuri kahit na matagal ang mga sagot. Gumawa ng ugali ng pasasalamat na nagpapasalamat sa Diyos sa mga ginawa niya kahit hindi pa dumating ang sagot. Halimbawa, kung ikaw ay naghihintay ng trabaho, magpasalamat sa kalusugan na nagbibigay daan sa iyong paghahanap ng trabaho o sa mga kaibigang sumusuporta sa iyo. Isa pang gawain ay panatilihin ang isang aklat ng panalangin na nagtatala ng iyong mga pag-asa at nakikita kung paano sumasagot ang Diyos sa paglipas ng panahon. Isipin ang kwento ni Juan, isang binata na naghintay ng 2 taon para sa isang bisa upang mag-aral sa ibang bansa. Sa panahong iyon, mas lalo siyang nag-aktibo sa simbahan, natuto ng mga bagong kasanayan at pinatibay ang kanyang pananampalataya. Nang matanggap niya ang visa,
Napagtanto niyang ang paghihintay ay naghanda sa kanya upang maipakinabang ang oportunidad ng may pag-asa at lakas. Ang paghihintay ay nagpapalakas at gumagawa ang Diyos kahit na ang katahimikan ay tila namumuno. Ang paghihintay ay hindi lamang pagsubok ng ating pasensya. Ito rin ay isang panahon ng paghahanda kung saan ang Diyos ay nagpapalalim ng ating ugnayan sa Kanya. Sa Lucas 2:36-38, nakikita natin si Ana, isang propetisa na naghintay ng maraming nataon sa templo, nag-aayuno at nagdarasal, hanggang sa makita niya ang Mesyas. Ang kanyang paghihintay ay hindi nasayang. Ito ay naging pundasyon ng kanyang layunin sa buhay. Tulad ni Ana, ang ating paghihintay ay maaaring maging isang panahon ng espiritual na paglago kung gagamitin natin ito ng tama. Paano nga ba natin palalakasin ang ating sarili sa panahon ng paghihintay? Una, panatilihin ang komunikasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Huwag hayaang mawala ang iyong koneksyon sa Kanya kahit na parang walang nangyayari. Pangalawa, maglaan ng oras sa pagmumuni-muni. Basahin ang mga salmo tulad ng Salmo 130:B. Umaasa ako sa Panginoon, umaasa ang aking kaluluwa at sa Kanyang salita ko'y naghihintay. Ang mga talatang ito ay maaaring maging iyong gabay sa madilim na panahon. At pangatlo, maging aktibo sa iyong komunidad ng pananampalataya. Ang pakikiramay ng iba ay maaaring magbigay ng suporta at pag-asa. Isang halimbawa mula sa buhay ngayon ay ang kwento ni Carla, isang ina na naghintay ng 3 taon para sa paggaling ng kanyang anak mula sa sakit. Sa panahong iyon, siya ay sumali sa isang grupo ng panalangin, natuto ng mas malalim na pananampalataya at naging mas malapit sa kanyang pamilya. Nang gumaling ang kanyang anak, napagtanto niyang ang paghihintay ay naghanda sa kanya upang maging mas matatag at mapagkakatiwalaan. Ang paghihintay ay nagpapalakas at ang Diyos ay gumagawa kahit na ang katahimikan ay tila namumuno. Yugto 3. Ang paghahayag na nagbabago. Ang ikatlong yugto ay ang paghahayag, ang sandali kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagpapala at nagbabago ng ating buhay ng labis. Pagkatapos ng pagsubok at paghihintay, dumarating ang katuparan ng pangako, isang tagpo sa kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng lahat, ang ating pananaw, sitwasyon at hinaharap. Isang makapangyarihang halimbawa ay ang muling pagkabuhay ni Lazaro sa Juan Gulesen. Bago siya tawagin pabalik sa buhay, si Lazaro ay dumaan sa kamatayan at ang kanyang mga kapatid na babae, si Maria at Marta, ay naharap sa sakit ng paghihintay. Ngunit sa Juan 11:43-44, iniutos ni Jesus, "Lazaro, lumabas ka!" at naganap ang himala. Ang paghahayag ng pagpapala ay dumating sa perpektong oras ng Diyos. Isa pang halimbawa ay ang pagbabago ni Pablo. Bago maging dakilang apostol, siya ay isang tagapag-usig ng simbahan. Ngunit sa mga gawa 9, sinalubong siya ng Diyos sa daan patungong Damasco na nagpapakita ng isang tawag na nagbago ng kanyang buhay at ng kasaysayan ng Kristyanismo. Sa buhay araw-araw, ang paghahayag ay maaaring dumating bilang isang hindi inaasahang paggaling, isang oportunidad sa trabaho pagkatapos ng maraming buwan ng paghihintay, o isang kapayapaan na pumapalit sa pagkabalisa. Sa Apokalipsis 3:37, nababasa natin tungkol sa banal, ang tunay na may susi ni David na nagbubukas at walang makapapapikit at pumipikit at walang makapagbubukas. Ang Diyos ang may akda ng paghahayag at kapag binuksan niya ang pinto ng pagpapala, walang makakapigil dito. Paano maghanda? Manatili kang alerto sa mga senyales ng Diyos. Isang salita ng pagpapalakas mula sa kaibigan, isang hindi inaasahang oportunidad o isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi maipapaliwanag.
Itala ang mga sandaling ito sa isang espiritual na aklat upang palakasin ang iyong pananampalataya. Bukod dito, maghanda upang purihin ang Diyos. Sa Juan 8:24, sinabi ni Jesus na ang sakit ni Lazaro ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, na nagpapakita na ang mga pagpapala ay nagsisilbi upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag dumating ang pagpapala, ibahagi ang iyong patotoo upang magbigay inspirasyon sa iba. Isipin ang kwento ni Ana, isang walang asawang ina na nagdasal ng maraming taon para sa pinansyal na katatagan. Pagkatapos ng maraming pagsubok at paghihintay, natanggap niya ang isang promosyon at suporta mula sa isang komunidad ng pananampalataya. Ibinigay niya ang lahat kay Diyos at nagsimula siyang tumulong sa ibang mga ina sa parehong kalagayan. Ang paghahayag ay nagbago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng iba. Maghanda ka para sa ganitong pagbabago. Panginoong aming Diyos, niluluwalhati ka namin at nagpapasalamat sa iyong perpektong mga daan kahit hindi namin ito nauunawaan. Salamat sa paggamit ng mga pagsubok upang kami linisin, ng paghihintay upang kami palakasin, at ng paghahayag upang kami baguhin. Ngayon, inihahain namin sa iyo ang lahat ng aming mga pakikibaka, aming paghihintay at aming mga pangarap. Bigyan kami ng lakas upang dumaan sa mga yugtong ito ng may pananampalataya, ng karunungan upang makilala ang iyong gawain at ng katapangan upang magtiwala sa iyong perpektong oras. Linisin ang aming mga puso mula sa mga alinlangan at kawalan ng pasensya, palakasin ang aming pananampalataya sa paghihintay at ihanda kami upang tanggapin ang iyong mga pagpapala ng may pasasalamat. Naway purihin namin ang iyong pangalan sa bawat hakbang at maging patotoo ang aming mga buhay ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso ng mensaheng ito, isulat ang Amen sa mga komento bilang senyales ng iyong pananampalataya at pasasalamat. Kung ikaw ay dumaraan sa isang pagsubok, paghihintay o naghihintay ng paghahayag, ibahagi ang iyong panalangin sa mga komento. Nais naming makipagdasal para sa iyo sa araw-araw na panalangin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya upang makatanggap ng higit pang nilalaman na nagpapalakas sa iyong kaluluwa. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng paalala na gumagawa ang Diyos kahit sa mga kahirapan. Magkakasama tayong makakalat ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Naway makasama ka ng kapayapaan ni Kristo ngayon at palagi.